Hello sa'yo, Papa Dudut, at sa lahat ng nakikinig ngayon na minsan ding naligaw, minsan ding napagod, minsan ding nagmahal sa maling paraan, pero patuloy pa rin lumalaban sa gitna ng mga sugat. Hayaan niyo po akong magpakilala. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ravin. Hindi ko tunay na pangalan, Papa Dudut. Ito ang pangalang naging tahanan ko sa loob ng maraming taon sa mundong hindi ko inaakalang magpapabago ng kapalaran ko, ang mundo ng mobile clans at anonymous connections. Noong high school ako, hindi ako yung batang masipag mag-aral o tipong honor student na pinagmamalaki ng guro. Ako po yung laging nandyan sa huling row, laging pasaway, laging kasama sa mga napapagalitan, laging may memo, laging may kaaway. Lumaki akong maingay, siguro dahil lumaki akong walang gaanong nakikinig. At noong dumating ang unang cellphone sa buhay ko, akala ko laruan lang. Hindi ko alam na yon pala ang magiging tulay ng maraming sakit, saya, lihim at pagsubok. Nabubuo sa pagkatao ko ngayon. Grade 5 pa lang ako nang matuto akong mag-text. Hindi pagbati, hindi pa uso noon ang emojis, kundi ang tinatawag na pasa-load, GM, palista sa clan, at syempre, ang buhay na umiikot sa NSAL. Name, sex, age, location. Doon ako unang natutong makipag-usap ng hindi halata kung sino ako. Doon ako unang nagkaroon ng mga taong tumatawag sa akin ng bro, lods, tol, kahit hindi nila ako kilala. At doon ko rin unang naramdaman na baka mas madaling magmahal kapag hindi kilala ng mundo kung sino ka, Papa Dudut. Dati-rati, tawa-tawa lang ang tingin ko sa mga nakikipagrelasyon sa text. Pero paano kung sa gitna ng mga biro may isa palang tao na hindi mo sinasadyang mahulog? Paano kung ang mundo ng anonymous texting ay maging mundo kung saan una mong natutunan ang masaktan, humiling at magmahal ng totoo? Marami po akong nakilala noon pero mas marami ang nasaktan ko. Aaminin ko, Papa Dudut, hindi ako proud sa nakaraan ko. Dalawa ang identity ko sa halos lahat ng clan. Ravin at Axel, pareho kong gawa, pareho kong hawak, parehong ako ang kausap, pero magkaibang buhay, magkaibang ugali, magkaibang mundo. Si Ravin ang misteryosong hindi nagpapakita. Si Axel ang palakaibigan, madaling lapitan, at walang sino man ang nakakaalam na iisang tao lang sila. Doon nagsimula ang lahat ng kaguluhan, Papa Dudut, dahil sa pagtatago ko, ako rin pala ang unti-unting nawawala. At sa mismong mundong iyon ng pagpapanggap, narinig ko ang pangalan ng isang babae na hindi ko alam kung magiging sumpa ba, biyaya o kapalaran ko. Lyra. At doon nagsimula ang kwento ko, Papa Dudut. Kwento ng isang binata na naglaro sa mundong digital hanggang sa siya mismo ang naging biktima ng laro na siya ang may likha. Papa Dudut, kung may isang bagay na hindi ko malilimutan noong kabataan ko, iyon ay kung gaano kadaling tumakbo palayo sa sarili kapag may cellphone kang hawak. Sa totoong buhay, ako si Ravin, isang binatang pasaway, tahimik, madaling mapikon, at madalas umiwas sa mga tao dahil sa mga nagawa kong mali. Pero sa mundo ng clan, ako si Axel, yung mabait, yung approachable, yung madaling hinga ng tulong, yung tipo ng tao na hindi nakakasakit ng damdamin, nakakatawa isipin, Papa Dudut, na sa dalawang katauhang ito,
Ang pinakamahirap ko palang patawarin ay ang tunay na ako. Habang tumatagal, mas lumalalim ang paglalaro ko sa dalawang identity. Sa bawat clan na sinasalihan ko, magkaiba ang papel ko. Si Ravin ang ghost member, walang mukha, walang ibi, puro haka-haka. Si Axel ang kaibigan ng lahat, present sa halos lahat ng eyeball, kausap sa group chat at kakamping laging naghahatid ng advice. At habang lumalawak ang mundo ko, lumalalim din ang mga relasyon ko sa mga taong nakikilala ko. Hindi ko inasahan, Papa Dudut, pero nagsimula akong magkaroon ng mga naging kami na hindi naman ako sigurado kung ako ba talaga ang minahal nila, si Ravin ba, si Axel, o ang ideyang binuo nila sa isip nila. At sa dami ng pangalang dumaan, isa ang hindi ko akalaing tutusok sa akin ng diretsyo. Lyra, ang babaeng hindi ko alam kung sinusubok ba ako o inilalapit ako sa pagbabago. Hindi siya ang pinakamagandang babae sa clan, hindi rin siya ang pinakasikat, pero siya ang pinaka maingay, pinaka-prangka at pinakamasungit sa lahat. Oo, Papa Dudut, siya ang tipo ng babae na unang bubungad sa iyo hindi ng hay, kundi ng ang yabang mo ha, at nakakainis aminin, pero doon ako unang na-curious sa kanya. Si Lyra ang madalas mambara sa akin sa mga GM. Siya rin ang unang nagsabing, baka pangit ka kaya hindi nagpapakita sa EB. At sa totoo lang, mas lalo lang akong na-challenge. Kaya sa bawat pang-aasar niya, gumaganti ako. Sa bawat lait niya, nagpapatawa ako. Sa bawat sungit niya, lalo akong nagiging interesado. Hindi ko alam kung bakit. Papa Dudut, pero may kung anong hatak sa akin ang presensya niya kahit hindi kami nagkikita. At sa loob-loob ko, kung meron mang taong gusto kong ipakilala ang tunay na ako, siya yon. Pero naroon din ang takot na baka kapag nalaman niyang iisang tao lang si Ravin at si Axel, baka siya rin ang lumayo. At habang lumalalim ang koneksyon namin sa text, lumalalim din ang kagustuhan kong makita siya, makilala, mahawakan, makausap ng walang screen sa pagitan namin. Hanggang sa isang araw, may isang pangyayaring nagpabago sa lahat. Nagpa-EB si Pards, founder ng clan namin, at halos lahat ay invited. Kasama roon si Lyra at doon, Papa Dudut, sa araw na iyon, sa lugar na iyon, sa gitna ng mga taong hindi ko lubusang kilala, una kaming nagtagpo ng babaeng ilang buwan ko nang inaaway, kaharap at nilalabanan sa text. Pero hindi ko alam noon na sa mismong araw na iyon, mababasag ang pagtatago ko. Mabubunyag ang dalawang katauhang itinago ko ng matagal at doon magsisimula ang kwento na hindi ko inakalang babago ng buong buhay ko. Papa Dudut, may mga araw sa buhay natin na akala natin ay ordinaryo lang, pero yun pala ang araw na babago ng lahat. Ganoon ang nangyari sa akin. Noong araw ng EB na iyon, maaga akong dumating sa meeting point, hindi dahil excited ako sa mismong EB, kundi dahil kabado ako. Na baka nandoon si Lyra. Ang babaeng ilang buwan kong kaaway, kakampi, ka-text, ka-clash, at hindi ko maintindihan kung bakit mas lalo ko siyang gustong makita. Habang papalapit ang oras, isa-isang dumarating ang mga members. May mga luma, may mga bago, may mga kilala ko bilang Axel, at may mga hindi dapat makaalam na ako rin si Ravin. Pero sa araw na iyon, Papa Dudut, may isang babaeng dumating na parang huminto ang buong paligid ko. Siya yon, si Lyra.
Hindi ko man siya kilala ng personal, pero kilala ko ang lakas ng presensya niya. Dahil ramdam ko iyon kahit sa text pa lang. Nakasuot siya ng damit na hindi ko alam kung formal ba o sobrang simple, pero may tapang ang tindig niya. Hindi siya yung tipong nangingiti agad, yung tipong matapang ang mata at alam kung paano titigan ang tao nang hindi nahihiya. At noon ko lang naramdaman na baka tama sila. Baka nga hindi niya ako type. Baka nga hindi niya ako papansinin kapag nakita niya ang tunay kong itsura. At habang iniisip ko lahat ng yon, bigla siyang nagpakilala. Hindi sa akin, kundi sa grupo. Hi guys! Ako nga pala si Lyra. At kasabay noon, inabot niya ang kamay niya sa isang taong papalapit mula sa gilid sa akin. Hindi ako handa. Hindi ako handang makita siya. Hindi ako handang humarap sa babaeng ilang buwan kong pinaglolokohan, pinaiinis, pinapasaya at pinapahalagahan bilang 2 taong magkaiba. Pero ang mga paa ko, hindi ko alam kung bakit biglang umusad at nang hawakan ko ang kamay niya, parang nakuryente ako, Papa Dudut. Hindi dahil kilig, kundi dahil takot. Takot na baka malalaman niya ang katotohanan. Takot na baka makita niya na hindi ako yung iniisip niyang Axel at lalo nang hindi ako yung inaaway niyang Ravin. Ako nga pala si Ami. Hindi ko tinapos. Kinain ng kaba ang pangungusap ko. Pero ngumiti siya, ngiting hindi ko inasahan mula sa isang babaeng lagi akong inaangasan sa text. At sa gitna ng ingay, tawanan at pagpapakilala, isang bagay ang tumusok sa isipan ko. Narito na siya. Narito na ako. At wala nang atrasan. Pero Papa Dudut, akala ko iyon na ang pinakamalaking gulo. Hindi pala. Dahil sa mismong gabing iyon, bago pa magsimula ang inuman, tawanan at kwentuhan, may isang tao na biglang humila sa akin palayo. Si Pards. Ang founder ng clan, nakatitig siya sa akin. Hindi galit. Hindi rin masaya. Pero puno ng pagkakaintindi. Ravin, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Parang lumubog ang lupa sa ilalim ko. Paano niya nalaman? Wala namang sinabihan, walang nakakita, walang ebidensya. Pero doon ko naramdaman, Papa Dudut, na hindi lahat ng tao kailangan mong ipagtago. May mga tao talagang marunong makiramdam kahit hindi mo sabihin. At doon, sa gitna ng maliit na sulok na iyon, sa likod ng ingay at tawanan, sinabi niya ang hindi ko malilimutan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ilalagay sa alanganin at hindi ko sasabihin kahit kanino noong oras na iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero tumulo ang pawis o luha ko, hindi ko na maalala. At doon ko naintindihan. Sa gabing iyon, nagsisimula ng mabuo ang totoong problema. Hindi ko alam kung paano ko mapapanindigan na maging Axel sa harapan nila at Ravin sa loob ko. At hindi ko alam kung paano ko haharapin si Lyra kapag dumating ang araw na malalaman niya ang totoo. Pero Papa Dudut, ang hindi ko rin alam noon ay ito. Siya pala ang magiging dahilan kung bakit ako matututo na hindi lahat ng pagkakamali ay dapat takbuhan. At ang puso, kahit gaano katigas, may paraan palaging lumambot kapag dumating ang tamang tao, Papa Dudut. May mga koneksyong hindi mo inaasahang uusbong, hindi mo inaasahang lalalim, at lalong hindi mo inaakalang magiging mahalaga sa mundong puno ng pagpapanggap. Hindi ko po inisip kahit kailan na sa dami ng taong nakilala ko sa clan, si Lyra pa ang magiging dahilan kung bakit mabubuo ang isang bahagi ng pagkatao ko na hindi ko man lang alam na nawawala. Matapos ang unang EB,
Hindi agad nawala sa isip ko ang presensya niya. Hindi siya yung babaeng sweet, hindi siya yung tipong malambing, hindi siya yung tipong nagbibigay ng atensyon sa lahat. Pero siya yung babaeng may lakad na hindi kailangang ipakita pero mararamdaman mo. Siya yung babaeng kahit hindi ka niya kinakausap, nararamdaman mong nandoon lang siya. Tahimik pero mabigat. Mataray pero may dahilan. Masungit pero hindi mapagmataas. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang nakikilala, hindi bilang kaaway sa text, hindi bilang babaeng mapanglait, kundi bilang taong marunong humawak ng emosyon. Kahit hindi niya sinasabi, Papa Dudut, hindi ko po alam kung kailan nagsimula ang lahat. Pero unti-unti, naging parte na ng araw ko ang pag-aabang sa GM niya, sa rants niya, sa mga reply niyang may halong pang-aasar. At kahit wala kaming label, may pulso sa pagitan naming hindi ko kayang ipaliwanag. Naging mas madalas ang text namin at habang mas lumalalim ang usapan namin, mas lalo kong napapansin na hindi na ako naglalaro. Hindi ko na siya tinatrato bilang hamon. Hindi ko na siya tinitingnan bilang target. Nagsisimula na akong matakot hindi dahil sa kanya, kundi dahil baka mahulog ako at mahirap mahalin ang isang tao kung ang pundasyon mo ay kasinungalingan. Dalawa ang pangalan ko sa harap niya, dalawa ang buhay ko, dalawa ang identity na pinanindigan ko. Pero iisa lang ang taong natututo ng magmahal. At habang lumalapit ako kay Lyra, lalong lumalalim ang takot ko na baka isang araw kapag nalaman niya ang katotohanan, ako rin ang unang mawawalan. Papa Dudut, hindi ko alam kung ito ba ang tinatawag nilang karma. Dahil habang pinipilit kong kilalanin siya, pinipilit kong ilihim ang sarili ko. Dahil sa tuwing gusto kong ipagtapat ang totoo, lagi akong natatalo ng tanong na, kapag nalaman niya, matatanggap niya pa kaya ako? Pero kahit pilit kong umiwas, pilit kong kontrolin ang nararamdaman ko, may mga pagkakataong walang salitang kailangan. Isang gabi, Papa Dudut, simple lang ang gabi. Ordinaryong araw lang. Nagpapalitan lang kami ng kwento. Pero ramdam ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman noon. Hindi siya kilig, hindi siya init ng emosyon, kundi kapayapaan. Kapayapaang hindi ko naranasan sa kahit sinong nakilala kong babae. Hindi ako kinakabahan sa kanya, kundi natatakot na mawala siya. Doon ko naintindihan. Si Lyra ang naging salamin ko. Siya ang nagpakita sa akin na kahit gaano ako kagulo, may isang tao palang kayang makita ang hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko. Hindi pa malinaw ang lahat, wala pa kaming label, pero may malaking bahagi ng puso ko na unti-unting binubuksan niya. Kahit hindi ko sinasadya, at habang lumalalim ang koneksyon namin, dumadating na rin ang araw na hindi ko maiiwasang harapin, ang araw na kailangan ko nang pumili kung sino ba ako sa harapan niya, si Ravin, si Axel, o ang taong wala sa script, wala sa code name, wala sa clan, kundi ako lang talaga. At iyon ang pinakamahirap sa lahat, Papa Dudut. Sabi nila, kapag nagsisimula ka ng magpakatotoo, darating din ang araw na haharapin mo ang lahat ng kasalanang itinago mo. At darating iyon sa araw na hindi ka handa. Habang papalalim ng papalalim ang ugnayan namin ni Lyra, lalo kong nararamdaman ang bigat ng dalawang pangalang pinapasan ko, si Ravin at si Axel. Isang katawan, dalawang mundo,
Dalawang katotohanan na kailanman ay hindi pwedeng magsama sa iisang araw. Habang mas naging totoo siya sa akin, mas naging sinungaling naman ako sa kanya. At Papa Dudut, pinakamahirap makipag-usap sa taong tapat sa iyo kapag ikaw mismo ang taong pinakamaraming tinatago. Sa araw-araw na nagkakausap kami, lumalalim ang koneksyon. Pero kasabay noon, lumalalim ang kaba. Lumalalim ang pangamba. Lumalalim ang guilt na hindi ko maamin. Hanggang isang buwan, isang hapon na hindi ko makakalimutan. Naghihintay ako sa kanya sa labas ng campus nila. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang tibok nung araw na yon. Eye contact niya pa lang, parang may hihila sa dibdib ko papalapit sa kanya. Pero Papa Dudut, may isang pangyayari na hindi ko inasahan. Habang palapit siya sa akin, may isang babaeng dumating mula sa kabilang gate. May bilis ang lakad, may galit ang hakbang, may pamilyar na presensya. Si Mira, ang babaeng dati kong niligawan bilang Axel. Ang babaeng dati kong pinaligaya at pinaasa. Ang babaeng hindi ko inakalang muling lalapit sa mundong pinanghahawakan ko. At sa harapan ni Lyra, bigla niya akong hinarap, hindi sumigaw, hindi nagalit, hindi rin humiyaw. Pero ang bawat salitang lumabas sa bibig niya, parang punyal na tumusok sa puso ko. Hindi mo ako kayang lokohin ng habang buhay, Ravin. At doon, lahat ng lihim kong itinago, unti-unting nagkabitak-bitak sa hangin. Hindi ko alam kung bakit naroroon si Mira, hindi ko alam kung paano niya nalaman, hindi ko alam kung bakit niya sinabi, pero sa harap ng babaeng mahal ko, ako ang naging pinakamakasalanang lalaki sa mundo. Nakatingin lamang si Lyra sa akin. Walang luha, walang tanong. Pero ang mga mata niya, iyon ang pinakamasakit. Hindi galit ang nakita ko, kundi pagkalito, paghihintay, at pag-asang hindi ko kayang ibigay. Dahil ako mismo hindi ko na alam kung sino ang pinakikinggan niya. Si Ravin ba? Si Axel ba? O ang taong ginamit ang pagkatao nila para itago ang sarili? At doon, Papa Dudut, for the first time, nakita ko siyang lumakad palayo na hindi man lang lumingon, bahagya siyang tuminag, parang gusto niyang magsalita. Pero wala nang lumabas. At ako naman, naiwan sa gitna ng campus, hindi makagalaw, hindi makapagsalita at hindi makapaniwala ng taong pinakamalapit na sa puso ko, ako mismo ang nagtulak palayo. Papa Dudut, doon ko unang naranasan ang bigat ng pagsisisi. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil nasaktan ko ang taong hindi man lang humingi ng kahit ano mula sa akin. Si Lyra na dapat ay minahal ko ng maayos, pero ako mismo ang nagwasak. Nang maliit na tiwala niyang pinakamahirap kong makuha, kinabukasan, walang message, walang GM, walang reply, walang kahit ano. Parang nawala siya sa mundo ko. Parang hindi ko siya kailanman nakilala. At sa unang pagkakataon, ako mismo ang nakaramdam ng kung anong nararamdaman ng babaeng tila niloko kahit hindi ko totoong nilaro, pero nilabas ko ang kasalanang hindi ko inaakalang ganito ang magiging kapalit. Doon ko lang naisip, kung ganoon kasakit ang mawala ang babaeng gaya ni Lyra, ganon din siguro kasakit ang ginawa kong pag-alis sa iba. At Papa Dudut, sa karamihan ng istorya, iyon ang naging unang pagkatalo ko. Sa larong akala ko ay kontrolado ko. Papa Dudut, akala ko noon sapat na ang simpleng paghingi ng tawad para maibalik ang isang puso, pero mali pala ako.
Dahil kapag ang tiwalang nabasag, hindi sapat ang salita, kailangan buong pagkatao ang palitan. At Papa Dudut, iyon ang hindi ko kayang ibigay noong mga panahong iyon. Hindi ko alam kung paano magsisimula, hindi ko alam kung paano ako magiging isang tao lamang sa harap ni Lyra na nasaksihan ang dalawang mukha na ako rin mismo ang lumikha. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng pagkakabunyag, ginawa ko ang lahat para makausap siya. Sinubukan kong sundan sa school, hinintay ko sa labasan, nagpadala ako ng mga liham, mahahabang mensahe pero wala siyang sinagot. Walang kahit isang salita. Parang naging hangin ako sa buhay niya. At napagtanto ko, iyon na marahil ang isa sa pinakamalaking parusa ang wala kang kakayahang ipaliwanag ang sarili mo sa taong tanging dahilan kung bakit ka nagbago. Hindi galit ang ibinigay niya sa akin, Papa Dudut, kundi katahimikan. At iyon ang mas masakit. Dumaan ang mga linggo pero hindi siya sumisipot sa mga lugar na dati naming tambayan. Hindi siya nag-online. Wala man lang kahit isang scene. Lahat, Papa Dudut, parang binura niya ako mula sa mundo niya. At doon nagsimula ang tunay na pagkalugmok ko. Hindi ko makain. Hindi ako makatulog. At sa tuwing may maririnig akong tunog ng cellphone, parang umaasa ako na baka siya iyon, pero hindi. Hanggang isang hapon, habang naglalakad ako pauwi, may dalawang miyembro ng lumang clan ang nakasalubong ko. Nabanggit nila, nabalitaan daw nila ang nangyari at may isang pangungusap sila na tumama sa akin ng diretsyo. Ravin, hindi naman si Lyra ang iniwan mo, kundi ang sarili mo. Papa Dudut, doon gumuhit ang sakit na matagal ko nang tinatakasan na sa lahat ng papel na kinatha ko bilang Bukara, Axel at Ravin, ako mismo ang nagkahiwa-hiwalay at hindi ko na alam kung alin doon ang totoo. Doon ko natanong ang sarili ko, sino ba talaga ako kung wala akong mga code name? At ano ang halaga ko kapag hindi ko sinuot ang maskarang hinubog ko sa mundo ng clan? At habang inuulit-ulit ko ang tanong na iyon, mas lalo kong naramdaman ang bigat. Bigat ng kasalanang hindi ko maibalik, bigat ng pagmamahal na hindi ko maipaglalaban, bigat ng sarili kong pinakawalan, nang hindi ko naramdaman ang tunay na bigat nito. Isang gabi, sinubukan kong pumunta sa subdivision ni na Lyra. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong plano, wala rin akong lakas ng loob na kumatok sa kanila. Pero Papa Dudut, nung oras na iyon, kahit makita ko lang ang ilaw sa bintana nila, parang sapat na. At habang nakatayo ako sa labas, doon ko napagtanto ang pinakamalalim na katotohanan. Hindi ko siya kayang pilitin. Hindi ko kayang hawakan ang isang pusong nasaktan ko sa paraang ako mismo ang hindi inasahan. Hindi ko kayang habulin ang isang babaeng marahil. Kailangan munang paghilumin ang sarili niya. At sa unang pagkakataon, ako mismo ang lumayo. Hindi dahil ayoko na, kundi dahil masakit mang aminin, wala akong karapatang pilitin siyang bumalik. Papa Dudut, kung kailan ko natutunang magmahal ng totoo, doon ko naramdaman ang pinakamasakit na katotohanan. Minsan, ang pagiging mabuting tao ay hindi pagsabay sa taong mahal mo, kundi pagbibigay ng espasyong kailangan niya para gumaling. At iyon ang unang gabi na hindi ko siya hinintay mag-message. Hindi dahil okay na ako, kundi dahil tanggap ko na baka hindi siya bumalik pa, Papa Dudut. Kapag matagal ka nang nagtatago sa lungkot, darating ang isang araw na akala mo, kaya mo na. Akala mo gumagaling ka na.
Akala mo nakakausad ka na hanggang sa biglang isang simpleng pangyayari lang pala ang kailangan para bumalik ang lahat ng alaala, lahat ng sakit at lahat ng hindi mo nasabi. Ganito ang nangyari sa akin. Lumipas ang halos 2 buwan mula ng huling araw na nakita ko si Lyra. Sa 2 buwang iyon, marami na ring nagbago sa buhay ko. Nag-resign ako sa huling clan, nagbawas ng gimmick at sinubukan kong ayusin ang pagkataong ako mismo ang nagsira. Pero kahit anong pag-aayos ang gawin ko, isang parte ng puso ko tila nakabitin pa rin sa huling pagtalikod ni Lyra. Isang tanghali habang nasa internet shop ako para mag-print ng project, may narinig akong pangalan na hindi ko inaasahang maririnig muling-muli. Order for Lyra. Papa Dudut, tumigil ang mundo ko. Naging mabagal ang paligid, parang naging echo ang pangalan niya at nang lumingon ako, siya iyon. Siya talaga. Hindi siya nakaayos. Simple lang ang suot pero sapat para magbalik ang lahat ng alaala na pilit kong tinatakasan gabi-gabi. Nakatayo siya sa counter, hawak ang order slip, tahimik, payapa. Pero ramdam kong may bigat sa likod ng mga mata niya na hindi ko alam kung ako ba ang dahilan, hindi ko alam kung lalapit ako. Hindi ko alam kung tatawag ako ng pangalan niya. Hindi ko alam kung handa na ako o handa ba siyang makita ako. Pero Papa Dudut, may mga pagkakataon sa buhay na hindi ikaw ang pipili ng oras, kundi ang oras ang pipili sa iyo. Habang papalapit siya sa pintuan, bigla siyang napatigil. Nang makita ako sa gilid, hindi ako nakagalaw. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Hindi siya nagalit, hindi siya natawa, hindi rin siya lumapit. Pero Papa Dudut, doon ko nakita ang tingin na hindi ko nahahanapin sa iba kahit kailan. Ang tingin ng isang babaeng nabitawan mo pero hindi mo kayang kalimutan. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming nagtitigan, pero sa loob ng ilang segundo na iyon, bumalik lahat. Ang late night messages, ang tawanan, ang pag-asang bubuo sana ng isang relasyon na hindi namin nabigyan ng pagkakataon. At sa wakas, si Lyra ang unang tumingin sa lupa. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil siguro hindi na niya kayang balikan ang sakit na ako mismo ang nagbigay. Lumapit siya ng kaunti. Hindi kasing lapit ng dati pero sapat para maramdaman kong hindi pa tuluyang sarado ang pinto. Hindi ko alam kung paano magsisimula kaya ang nasabi ko lang sa napakahinang boses, salamat. Hindi ko alam bakit iyon ang lumabas. Salamat? Sa ano? Sa sakit? Sa alaala? Sa pag-iwas? Sa pag-alis? Hindi ko alam. Pero ang sagot niya, iyon ang hindi ko makakalimutan. Ravin, may mga bagay na hindi mo na kailangang ipaliwanag. Pero may mga bagay na kailangan mo nang simulang harapin. At bago pa ako makasagot, lumakad na siya papalayo. Walang halik, walang haplos, walang yakap. Pero Papa Dudut, sa isang pangungusap na iyon, mas marami siyang nasabi kaysa sa buong 2 buwan na hindi kami nagkita. At sa wakas, narinig ko ang sagot sa tanong na matagal ko nang bitbit. Hindi niya ako galit, pero hindi rin niya kayang ibalik ang dati. Ayaw niyang maging kaaway ko, pero hindi rin niya kayang maging akin muli. At Papa Dudut, iyon ang masakit. Dahil minsan, ang taong pinakamahalaga sa iyo, hindi naman talaga mawala. Nandyan lang, pero hindi mo pwedeng hawakan. Hindi mo pwedeng pilitin, at hindi mo pwedeng angkinin.
Umalis si Lyra, hindi na lumingon. At ako naman, pinanood ko siya hanggang hindi na siya makita sa mata ko. Pero mas ramdam ko siya kaysa noong magkasama pa kami. Papa Dudut, may mga kwento sa buhay na kahit gaano mo pilit ayusin, hindi talaga kayang bumalik sa dati. Hindi dahil kulang ang pagmamahal, kundi dahil minsan ang pagmamahal mismo ang kailangang bitawan para makapagpatuloy ka sa sarili mong buhay. Pagkatapos ng muling pagkikita namin ni Lyra, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Masaya ba ako dahil nakita ko siya? Malungkot ba ako dahil hindi na niya kaya ang dati? O natatakot ba ako dahil baka iyon na ang huling beses na magtatama pa ang landas namin? Sa totoo lang, Papa Dudut, pinili kong huwag nang habulin ang sagot. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil natutunan ko na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangan pang ipaglaban hanggang dulo. May mga puso kasing pagod na. May mga sugat na hindi mo na dapat hukayin. May mga tao na masaya kang minahal, pero mas masaya mong pakakawalan. Sa mga sumunod na linggo, mas inuna ko ang sarili ko. Isang bagay na hindi ko nagawa habang hinahabol ko ang maling pag-asa. Nagbasa ako ng mga librong hindi ko kailanman nabuksan noon. Nag-jogging ako tuwing umaga para ipaalala sa sarili ko na may mga bagay na kaya ko kahit mag-isa. Muli kong binalikan ang mga kaibigan kong matagal kong iniwasan. Noong nakasentro lang ang buhay ko kay Lyra. At higit sa lahat, bumalik ako sa tahanan namin sa Laguna, kung saan ako unang natutong mangarap. Doon ko naramdaman ang unang payapa sa loob ng maraming buwan. Doon ko naramdaman na hindi pala ako talo, na hindi ako iniwan, na hindi ako nabigo. Papa Dudut, minsan pala ang pagkatalo ay paraan lang para ibalik ka sa direksyong dapat mo talagang tahakin. Isang hapon habang nasa lumang balkonaheng pinaramihan ng gasgas at alikabok, may mensahe akong natanggap, hindi galing kay Lyra, hindi galing kay kahit sinong inaasahan ko. Isang simpleng message lang mula sa kaibigan. Ravin, proud ako sa iyo. Sa wakas, natuto kang mahalin ang sarili mo at doon ko napagtanto, Papa Dudut, na lahat ng pinagdaanan ko, ang pagkalito, ang pagkahulog, ang pagkapunit ng puso, ang mga gabing umiiyak, ang mga umagang walang gana, hindi pala iyon kwento tungkol kay Lyra. Kwento ko iyon. Kwento ng isang taong maraming beses nang nagtago sa pangalan ng iba, pero ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin, ako muna. Hindi ibig sabihin ito na ang pagmamahal ko kay Lyra ay nawala na. Hindi rin ibig sabihin na hindi ko na siya aalalahanin o ipagdadasal. Pero Papa Dudut, ngayon ko lang naranasan ang tunay na paglaya. Yung paglaya na hindi galit, hindi tampo, hindi sama ng loob, kundi yung paglaya para gumaling, para lumago, para maging mas mabuting tao para sa sarili ko. Kung tatanungin mo ako kung kaya ko pa bang magmahal muli, oo. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na dadalhin ang lungkot ng kahapon. Hindi ko na hahayaan na sugat ang magdikta sa kaya kong ibigay. At kung dumating man ang araw na may tao ulit na papasok sa buhay ko, hindi ko na siya sasalubungin nang may takot, kundi nang may tapang at respeto sa sarili. Papa Dudut, marami akong natutunan sa kwento kong ito, pero may isang aral na gusto kong iwan sa sinumang nakikinig ngayon
Kung may taong hindi ka pinili, huwag mong kalimutan na pwede ka pa ring piliin ng mundo, ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo. At higit sa lahat, piliin mo rin ang sarili mo. Hindi man naging kami ni Lyra, hindi man natupad ang inaasahan ko, pero natutunan kong harapin ang buhay ng mas matapang at mas buo ang puso. At Papa Dudut, minsan pala, kapag may umalis, hindi iyon pagtatapos. Pagpapalaya iyon para makahanap ka ng pag-ibig na hindi mo kailangang habulin dahil kusa itong darating sa tamang panahon. Maraming salamat Papa Dudut at sa mga nakinig, salamat sa pagdamay. Sa kwento kong puno ng sakit, pagkakamali at pagbangon. Ako si Ravin at ito ang kwento ng paghilom ko.